makikita, nagliliyak ang nasulong pangarap. Salita ng Diyos, di ako mananahimik. Ang mga iglesya'y may lapit, nawawalapit paningin malalamunin. Kristus ito ng biyayang pag-ibig. Marami na ang kaluwang sumasamba, tumatahimik ang bilang iyak. Natutupad lahat ng mga hula, kahit bansa sila'y nakapangarap. Magdiwang, tayo'y magdiwang, atin lang itong kaligtasan. Ibabahagi ang mga harap, sama-sama sabay ang laban. Pagkasal kanindigan niyo, ng iglesia may pangako ang pag-asa. Ang dakilang kaligtas ay makikita, nagliliyak ang nasulo ang kapangarap. Marami na ang kaluwang sumasamba, lumarami parang bilang niyak. Natutupad lahat ng mga una, kahit bansa sila'y nakamangarap. Magdiwang, tayo'y magdiwang, ating lahat itong kaligtasan. Ibabahagi ang mga harap, sama-sama sabay ang laban. Magdiwang, tayo'y magdiwang, ating lahat itong kaligtasan. Salamat po, Diyos na lugar, sa iyong lahat ikaw ang kapurihan. Ang iglesia, Jesu ang mahal. Dahil sa kahilingan ng maraming hindi nakasaksi sa ginanap na pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, amin pong itatanghal ngayon sa inyo ang mga mensahe o pahatid ng mga nagsalita sa nasabing okasyon. Bahagi ng mga pagbati at talumpati na isinagawa sa harap ng 100,000 kataong natipon sa loob ng compound ng tanggapang pangkalahatan at nang tinataw ang mahigit sa isang angaw na kapatid na nasa palibot nito. Unang nagsalita ang kagalang-galang na Speaker ng House of Representatives, Ramon Mitra Jr. Magmula sa kanyang pagtatag sa Punta Santa Ana noong 1914, pakiwari ko'y wala nang institusyon na lumago at lumakas sa ating bayan gaya ng Iglesia ni Cristo. Lumago hindi lang sa dami ng mga lokal o kapilya, kundi sa kabutihang naidulot sa nakararaming mamamayan. Lumakas hindi lang sa kabuuan ng mga kapatid na sumasampalataya, kundi sa pagpapatunay at pagsasaksi sa kabutihan ng ating Panginoon. Isang katotohanan na pinili ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo na maging sugo ng kanyang dakilang kalooban
Katotohanan din na matapos tawagin sa kanyang sinapupunan ang kanyang sugo sa huling araw, kanyang itinalaga sa unahan ng iglesia ang isang karapat-dapat na kahalili na kung kaninong panunungkulan lamang tumibay ang Iglesia ni Cristo, ang minamahal nating KRD Manalo. Kaya po, malaking karangalan ito na batiin ko sa ngalan ng Kongreso ng Pilipinas at ng ating pamahalaan ang Iglesia ni Cristo. At lalo kong ikinagagalak na ipahayag na kagabi po lamang ipinagtibay po ng House of Representatives ang isang resolusyon, number 1352, congratulating the Iglesia ni Cristo on the commemoration of its 75th anniversary. Ang resolusyon na ito na ipinagtibay ng isang unanimous vote ng ating Kamara. Ang pinakamaliwanag na halimbawa kung paano humahanga ang mga halal ng bayan sa mga gawain at paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang resolusyon. Binibigay ko po kay KRD ang kopo. Hindi po natin nalilimutan ang kontribusyon ng Iglesia sa napakaraming government programs. Magmula sa land reform, sa pamamagitan ng Maligaya Resettlement Project sa Laor, Nueva Ecija, sa family planning, sa edukasyon, sa iba't ibang medical and dental outreach services para sa lahat ng mga kababayan nating hikahos at nangangailangan. At noong makalawa lamang sa low-cost and affordable housing sa pagbuo ng 1,000 pabahay sa Dasmariñas, Cavite. Kaya po, sa kabila ng pananalig namin sa paghihiwalay ng Estado at ng simbahan, tanggapin po ninyo ang paghanga namin sa Iglesia. Sa inyong pagkakaisa, sa inyong sama-samang pagkilos, sa inyong pagkakasanib na paninindigan, mga katangiang parang nawawala na sa bansang ito. Ako'y bumabati muli at umaasa at tayo'y lalong maging matagumpay sa paglingkod sa bayan at sa Panginoon. Magandang tanghali sa inyo. Sumunod na nagsalita ang kagalang-galang na pangalawang Pangulo ng Bansa, Salvador H. Laurel. Itinuturing kong isang napakalaking karangalan
ng inyong abang lingkod ay pagkalooban ninyo ng pagkakataong makapagsalita sa kapungulungan ito ng Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na sa kanyang ika-75 kaarawan o Diamond Jubilee. Ito ay isang hindi ko malulung bahagi sa aking buhay. Dahil dito, ay tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pagbati sa Iglesia ni Cristo. Gayon din sa lahat ng kanyang mga pamunuan, mga ministro at mga kaanib na nagkalat sa buong Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng daigdig o ibaong dagat. Higit sa lahat, ang aking paggunita sa yumaong ka Felix Manalo. At ngayon naman, tanggapin ninyo ang aking tapat na pakikiramay sa inyong tagumpay at pagdiriwang sa magunitang araw na ito. Naway, ang Iglesia ni Cristo ay lalo pang umani ng ibayong tagumpay at dumating sa rurok ng kanyang mga mithiin. Nagsisimula pa lamang ang unang digmaang pandaigdig nang itatag ng sugong ka Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana. Sa kanyang ginanap na unang pagbibigyag noon, ang Iglesia ni Cristo ay may isang dakot pa lamang nakasapi. Sino ang makapagsasabi ng unang hakbang na iyon ay hahantong ng malulhating ika-75 anibersaryong ipinagdiriwang natin ngayon dito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At sino ang makapagsasabing sa loob ng 75 taon ang Iglesia ni Cristo ay lalaganap hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa 65 mga bansa sa Amerika, sa Europa, Asia, Gitnang Silangan at Afrika. Nakapagtatakang saan man dako ng daigdig, basta't may nagkakatipong mga Pilipino, ang Iglesia ni Cristo ay may balangay na matatagpuan. At dito naman, sa ating sariling bansa, walang syudad at bayang makakaila sa paningin ninuman ang di mapapagkamalaang tatak ng Iglesia ni Cristo. Mga natatanging simbahan ang tulis ng tore. Isang bagay ang ibig ko sanang tawagin ang pansin ng lahat ng mga nakikinig. Ang isang magandang halimbawa na ipinakita na ni Ka-RD Manalo na dapat sundin ng mga nangangasiwa ng pamahalaan yang mga itinatag na housing project sa Dasmariñas, Cavite. Yung itinatayong housing project sa Dasmariñas, Cavite ng Iglesia ni Cristo ay magandang halimbawa dapat tularan ng mga nangangasiwa sa pamahalaan. Hindi rin mapagkakamalan ang natatanging karakter ng Iglesia ni Cristo bilang siyang ambag ng sangkapilipinuhan sa daigdig
ng pananampalataya o ang mga hanyong pumapatnubay dito. Ang kapatid na Ka-RD Manalo at ang kanyang mga katulong sa ministro. Sapagkat ang iglesia ay masasabing katutubo at tunay na nagsasarili. Walang kapangyarihang dayuhan ang lumulukog dito. Walang namamagid ng ibang lakas sa mga naniniwalang Pilipino at sa Panginoong kanilang sinasamba. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ako ay pumupugay at bumabati sa inyong lahat sa isang makasaysayang sandali, hindi lamang sa buhay ng Iglesia ni Cristo, kundi sa buhay ng sambayanang Pilipino. Bagaman ang inyong lingkod ay isang Katoliko, bilang Pilipino, ay nakadarama ako ng isang tunay na pagmamalaki sa mabilis at malaganap na pag-unlad ng pananampalatayang inyong kinakatawan sa loob at labas ng ating bansa. Kaya't ang aking puso ay tunay na kasama ninyo sa inyong pagdiriwang ika-75 taong anibersaryo ng inyong simbahan sa araw na ito. Ganyan din naman sa aking palagay ang nadarama ng lahat ng mga Filipino na nagmamahal sa kanilang inambayan, tulad ng pagmamahal na ipinakita sa atin ng ating mga ninuno, mga dakila at mga bayani. Kaya minsan pa, Ka-RD, mga ministro, mga kapatid, maligayang bati sa inyong lahat. Maraming salamat. Naging tampok sa pagdiriwang ang mensahe ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Marami Cristo. pong salamat, kagalang-galang na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Salvador at si Laurel. At ngayon po naman, mga mahal na kapatid, bibigay ko sa inyo ang ating pinakamamahal. At lagi ring nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang kapatid na Eranio G. Manalo. Kagalang-galang na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ginoong Salvador Laurel, at ang kanyang magandang baybahay, si Mrs. Celia Laurel, kagalang-galang na Speaker Ramon Mitra, mga panauhin ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipong ito, at mga minamahal na mga kapatid,
na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kasama ng ating mga kapatid na nanggaling pa sa iba't ibang bansa. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Diyos dahil sa Kanyang niloob na maluwalhati nating masapit ang ika-75 taon ng kaarawan ng Iglesia. Salamat sa maraming at magagandang mga pangungusap na binigkas dito ng ating mga panauhin, lahat ng kanilang mga papuri sa Iglesia ni Cristo, ngayon ay ating iniaalay na lahat sa dakilang Diyos. Ano po ang kahulugan ng pagdalo sa ating pagtitipon ng ating mga panauhin na mga pinuno ng pamahalaan na bagamat hindi sila mga kaanib sa Iglesia, sila ay nakikiisa sa ating pagdiriwang. Hindi po sa dahilan, gaya ng binanggit ng pangalawang Pangulong Laurel, na nais nilang pag-isahin ang Estado at saka ang simbahan. Hindi po. Kundi ang ibig lamang nilang ihayag ay kinikilala nila ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magtamasa ng kalayaan ng relihiyon dito sa Pilipinas. Ang mga kagalang-galang na mga pinunong ito ay meron pong pantay na pagtingin sa lahat ng relihiyon, maging nasa mayorya o nasa minorya. Naalala ko tuloy ang sinabi ng naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang naging Presidente Carlos P. Garcia, na malimit na dumadalaw sa ating tanggapan na naroon pa sa San Juan. Marami raw ang nagsabi sa kanya at nagtanong, Presidente Garcia, bakit ka pumupunta sa mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo ba alam na yan ay isa lamang minority church sa Pilipinas? Hindi ko malilimutan ang sagot ng naging Pangulong Garcia. Ang sabi niya, oo, sila ang minorya ngayon. Pero ano malay natin, baka bukas makalawa, sila naman ang nasa mayorya. At kung tingnan ko kayo, pati nang hindi ko mga nakikitang hindi nakapasok dito, na alinsunod sa taya ay mahigit ng 1 angaw ang bilang, para bagang tayo nga ang nasa mayorya na. Alam nyo, merong isang pilyong nagsabi sa akin yan, hindi ho ba tayo tutuloy sa EDSA? Ang sagot ko ay sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ho lamang sa EDSA. Pagkatapos ng pagtitipong ito, tuloy-tuloy tayo sa kani-kanyang lokal.
Mga magulang at mga kapatid, naibigay ko na po ang mensaheng espiritual para sa lahat ng Iglesia ni Cristo noong araw ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Pero ngayon naman ay ipahintulot ninyo na aking talakayin ang nakatawag ng pansin sa aking isang panawagan mula sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Information Agency, na ang sabi sa panawagan, magkaroon ng pananalig sa Pilipino. Have faith in the Filipino. Dapat daw labanan ang paniniwala na ang mga Pilipino ay likas na mahihirap at mahirap na raw umasenso, lalo na't isasaalang-alang ang korupsyon at ang graft. At kung ating susuriin, ay masasabi nating tunay nga yatang kawawa ang mga Pilipino. Ang Pilipinas ay isa sa 7 sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas po ay nakabaon sa utang. Mayroong mahigit o humigit kumulang sa 28 bilyong dolyar na kung isasali natin sa bawat Pilipino ang utang na yan, ay may utang tayong tig sa 10,000. Paano ho natin mababayaran samantalang ang 60 hanggang 70% sa Pilipinas ay nabubuhay sa tinatawag na below poverty line? Ibig sabihin ay nasa uring mahihirap ang 70% ng mga Pilipino, samantalang 81 pamilya lamang alinsunod kay Senate President Salonga ang may kontrol sa yaman ng ating bansa. At ang kahabag-habag sa Pilipinas na hindi ko naman ibinibigay ang sisi kung kani-kanino ang nakakaawa sa Pilipinas ay hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig ay balita ang graft and corruption sa ating pamahalaan. At marami rin ang nagsasabi, at ito po ay dapat patunayan, na sa Pilipinas ay maraming paglabag sa karapatang pangtao. Violation of human rights. At ang nakakahindik ang katagang Pilipina ay binigyan ng kahulugan ng mga taga-ibang bansa na maid o atsay o katulong. Kaya ang ating pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa pagtungo sa iba't ibang panig ng daigdig, kung hindi man namamalimos, pagpatawad na sabihin ko, ay naghahanap po ng mauutangan. Bakit ko po binanggit sa inyo ang mga bagay na ito? Na ang dapat sanang bumanggit ay ang mga nagsalita kanina. Ang Vice Presidente Salvador Laurel, na ayon sa kasabihan ay isang tibok ng puso lang ang agwat sa Panguluhan. Bakit ko binanggit sa inyo ang suliraning ito ng ating bansa? Sapagkat itinatanong natin ngayong umaga, sa kalagayang ito ng Pilipinas, ano naman ang naibigay na kontribusyon
ng Iglesia ni Cristo sa ikauunlad ng Pilipinas, ikararangal ng Pilipino, at ikabubuti ng ating lipunan? Ang sagot, ang pangyayari sa Iglesia ni Cristo ang magpapatunay sa kakayahan ng Pilipino. Maaaring umunlad ang Pilipino, maaaring dumakila ang Pilipino. Ano po ang katunayan niyan? Hindi ho ba ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas? Hindi ba ang Iglesia ni Cristo ay sinimulan ng isang Pilipino? Hindi ba kayong karamihang mga naririto ngayon na nagtataguyod sa Iglesia ay mga Pilipino? Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula lamang sa iisang tao na walang anumang katangiang panglipunang may pagmamalaki. Wala hong tumulong sa kanyang mga kamag-anak. Pinagtulong-tulungan siya na bakahin ng mga naglalakihang mga relihiyon. Subalit sinagupan niya ang lahat ng mga balakid na ito, at ngayon ang Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-75 taon ng kaarawan ay hindi lamang tumubo kundi lumago, at ngayon ay merong mahigit na 4,000 mga lokal. Ang ibig sabihin ng lokal, sa katapat niyan sa Iglesia Katolika ay parokya, o gaya ng sabi ng ating pangalawang Pangulo kanina ay balangay o chapters. Yun po ang mga lokal. Mahigit na 4,000 mga lokal, na merong mga lokal na ang kaanib ay 6,000, 7,000, 8,000. Subalit ano po ang nakapagtataka dito? Samantalang ang mga malalaking relihiyon, katulad ng iglesyang nakararami sa Pilipinas, katulad ng iba't ibang sekta ng mga protestante at iba pang mga pangkati ng pananampalataya, sila po ay imported. Yung malalaking relihiyon nagpapadala ng misyon sa Pilipinas. Kaya yun hong mga kaanib nila rito ay tumatanggap ng suportang pinansyal sa mga dayuhan. Pero ang Iglesia ni Cristo ay kabaliktaran. Ang Iglesia ni Cristo mula sa Pilipinas ay nagpapadala ng iba't ibang misyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Gaya ng mga nabanggit na rito sa itaas, ang Iglesia ho, bukod sa Pilipinas, ay nasa 65 mga bansa na mayroong 365 na mga dako ng pagsamba. Ang ating tanong ay, paano tinutustusan ng Iglesia ni Cristo ang pagpapalaganap nito at ang pangangalaga sa matatag nitong pananatili? Napakarami hong pinagugugulan ng Iglesia. Isa na ang pagsuporta sa may 3,500 na mga ministro at mga manggagawa na ang kanilang mga pamilya, kasama sila, ay sinisikap ng Iglesia na mabigyan ang bawat isa ng maayos na tahanan. Gumugugol ang Iglesia sa kanyang pagpapalaganap, sa pagpapadala ng misyon gaya ng nabanggit ko sa inyo, at pinagugugulan ng Iglesia ang pagmamantini sa mga pagsamba at pangangalaga sa kanyang mga kaanib. Pero ang malaking bahagi ng pananalapi ng Iglesia
ay ginugugol sa pagtatayo ng malalaking sambahan, kasama na ang pagbili ng lupa na pinagtatayuan nito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano ang pagpapagawa ng iglesia ng ganitong mga gusali. Halimbawa ho, noong taong nakaraan, 1988, ay nakapagpatayo ang iglesia ng 148 na mga konkretong mga gusaling sambahan. Ngayon naman sa taong kasalukuyan, mula lamang noong Enero hanggang sa kasalukuyang buwan, nakatapos na tayo ng 83. Ngunit, ang nakapagtatakahurian, ang kasalukuyang ginagawa pa, tangi rin sa mga natapos na 323 na may kabuang 554 sa loob lamang ng 2 taon dito po lamang sa Pilipinas. Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng iglesia? Mura ho lang. Yung ating templo sentral mahigit lang 100 milyon. Yun hong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. Ano pa ang ibang pinagugugulan ng iglesia? Meron po itong itinataguyod na paaralan, ang New Era College, na isang non-profit institution. Bukod dito, ang paaralan ng mga ministro, yung pong nag-aaral sa pagkamanggagawa. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Wala ho kasi mag-aral, wala na ho may gustong mag-aral. Ang totoo, yung kanilang isang seminaryo sa Marikina, ipinagbili sa iglesia. Yung kanilang seminaryo na nariyan sa Antipolo ay kasalukuyang ipinagbibili sa iglesia. Hindi ho lang nagkatuloy yan sapagkat masyadong bulok na. Ang paaralan ho ng iglesia sa pagmiministro ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aaral. Sa kasalukuyan, dito lamang sa Pilipinas, sapagkat meron ding mga nagsisipag-aral sa iba't ibang panig ng daigdig, pero dito lamang sa Pilipinas, meron ng 1,000 ngayon at 902 ang mga nag-aaral. Marami pa hong proyekto ang iglesia. Binanggit ho ng mga nagsipagsalita, katulad nila Speaker Mitra, ang ating proyekto sa pabahay at sa pagpapaunlad ng pamayanan. Ito ho ay matagal na nating ginagawa, pero hindi tayo nag-iingay. Ginawa po natin ito para tumulong sa malubhang suliranin sa pabahay dito sa ating bansa, para mabawas-bawasan ang bilang ng mga squatters na dito lang sa Metro Manila ay mahigit hong 2.2 milyon ang bilang ng mga squatters. Meron din hong proyekto ang iglesia sa Kawanggawa, at yan ay alam ng lahat, ang lingap sa mamamayan, sa kapatid at sa hindi kaanib sa iglesia. Ang tanong ko sa inyo ay ito: papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Masasabi natin na ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino, ay tumayo sa kanyang sariling paa.
Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa madaling sabi, ang Iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng Iglesia pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Kaya sa atin walang gigipit na World Bank. Kahit ng IMF. At lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo, para lang makalikom ng pera. Wala ho niyan. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Saan ho nang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng Iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos, ay sa pamamagitan ng voluntary contributions ng mga kaanib sa mga araw ng pagsamba. Na ang karamihan sa mga kaanib na yan na siyang sumusuporta sa Iglesia ay mga mahihirap. Pero kitang-kita ang kayamanan sa pananampalataya. Yun hong inyaabuloy ng mga kapatid ay sinisinop ng pangangasiwa ng Iglesia. Wala hong graft and corruption. Pero tignan ninyo ang sitwasyon ng Iglesia sa kanyang kalagayan. Ito ang tunay na transparent. Nanganganinag, kitang-kita mo kung saan napupunta ang inyaabuloy ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, merong isang pilyong magazine na naglathala ng isang artikulo para siguro dumami ang sirkulasyon ng magazine nila. Bilyonaryo raw ang Iglesia ni Cristo. Malaki pa raw sa mga korporasyon ng mga multinational sa Pilipinas katulad ng San Miguel. Malaki pa raw sa National Power Corporation. Ang sabi ko, kung ganyan ang pagkakilala nyo sa Iglesia ni Cristo, bakit hindi ang gawin yung presidente ng Pilipinas, Iglesia ni Cristo, para mabayaran? Kaya kung lang ho sinabi yun, para mabayaran yung utang ng Pilipinas.
Pero alam nyo, mga kapatid, alam ninyong lahat, ang Iglesia ni Cristo ho ay hindi organisasyon pampolitika. Ito po ay purely religious. Kung tayo man ay nagkakaisa sa pagboto, hindi ho pakikialam sa politika. Karapatan naman nating bumoto eh. Ang diferensya lang sa iba, kung hindi magawa ang magkaisa, kaya inaatake yung pagkakaisa ng iglesia. Yan yung politika, ipaubaya na natin kina Vice President Laurel, kina Speaker Mitra, at sa iba pang mga matataas na pinunong naririto na kwalipikado para mamahala po sa ating gobyerno. Kaya yun yung sinasabi nila ng iglesia ay mayaman at bilyonaryo. Ang totoo, ang iglesia ni Cristo ay mayaman sa tulong ng Diyos at sa mga tapat na mga kaanib. Ano pa ho ang kontribusyon ng iglesia para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas? Tangi sa larangan ng pag-unlad, ang Iglesia ni Cristo ay tumutulong sa peace and order ng ating bansa. Ang mga kaanib ho sa Iglesia ay tinuturuan, una, maging tunay na mga Kristiyano, pagkatapos ay maging mabubuting mga mamamayan, masunurin sa batas ng Diyos, sa batas ng pamahalaan. Dito ho ay inaalis ang mga bisyo, ang droga, pinagbabawal, hindi ho pinahihintulot ang diborsyo, ang pagsasama ng hindi kasal, ang live-in, yung mga nahuhulog sa hindi matuwid na pamumuhay ay pinapayuhan. Meron din ng mga backsliders na kakaunti. Sila ho ay pinagtutulong-tulungan na ibangon at ituwid ng mga may tungkulin at ng mga ministro. At kung ayaw nilang magbago, sila ho ay dinidisiplinahan, itinitiwalag sila sa iglesia. Kamakailan po ay mayroong panawagan ng Catholic Bishops' Conference ng Iglesia Katolika na labanan daw ang graft and corruption sa gobyerno. Ang sabi ko naman, bakit hindi nila sabihin sa kanilang sarili? Ang ibig kong sabihin, sila ho ang may tungkulin na akayin sa buhay espiritual ng tao. Itaas ang moralidad ng tao. Sa halip na sisihin nila ang kung sino-sinong mga tao ng gobyerno, sisihin nila ang kanilang kakulangan ng kaalaman at kapangyarihan sa pag-akay sa tao sa tunay na kabanalan. Bakit hindi rin nila disiplinahan ang kanilang mga kaanib? Ang inaalala ko lang, kung sila magtitiwalag, baka walang matira. Alam nyo, sa iglesia ay ang mga kaanib ay hindi sumasama sa mga magugulong demonstrasyon. Yun ang ating paaralan ay hindi nasara dahil sa boykoteyo. Kasalukuyan ho ay mayroong boykoteyo ang mga public school teachers. Meron pa ang welga ang mga estudyante. Hindi ho nangyayari yan sa paaralan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho dahil sa napakataas ng kanilang sahod, kundi mataas ang pagkakilala nila sa kanilang paglilingkod na itinuturing nilang paglilingkod nila una sa Diyos, ikalawa sa kanilang kapwa-tao.
Ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo hindi umaanib sa alinmang unyon ng mga obrero. Pero huwag kayong magkamali. Hindi ang ibig sabihin ang Iglesia ay anti-labor. Paano magiging anti-labor ang Iglesia? Ang karamihan sa mga kaanib niya ay nasahanay ng mga manggagawa. Pero hindi sila umaanib sa unyon sapagkat ang Iglesia ay kalaban ng karahasan na kalimitang nagaganap sa mga welga. Ang mga kaanib sa Iglesia ay meron ng kinaanibang unyon. Ang unyon ng Iglesia ay ang Iglesia mismo. Kaya pagka merong suliranin ang mga manggagawang Iglesia ni Cristo sa alinmang kumpanya o pagawaan, ang opisina ho ng Iglesia ang gumagawa ng representasyon sa management para huwag namang apihin ang mga manggagawang Iglesia ni Cristo. Sa ganyan, nagkakaroon ng industrial peace, nagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng management at saka ng mga manggagawa. At higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo bilang abuli niya sa peace and order ng bansa ay hindi ho nakikialam sa mga taong labas. Wala kayong makikitang mga ministro kahit pa mga kaanib na miyembro ng NPA. Ang totoo, nakikiramay ako sa ipinakikipaglaban ng mga taong yan na ang karamihan ay dahil sa kaapihan ng mga mamamayang Pilipino. Tama ho ang kanilang simulain, lamang mali ang kanilang pamamaraan sapagkat ang Iglesia ay tunay na kalaban ng karahasan na siyang tanging paraan ng komunismo para mabago ang gobyerno sa isang bansa. At ang pinakamabigat sa lahat, hindi ho kailanman sasanib ang Iglesia sa isang ideolohiya na labag sa simulain ng Kristyanismo, ang ideolohiya na walang Diyos na siyang ibinabandila ng mga komunista. Hindi tayo sasama riyan. Kaya anong ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo? Pagka sila'y nililigalig, pagka sila'y pinipinsala, sila po ay dumudulog sa Diyos. Nananalangin sila sa Diyos. Pagkatapos ay dumudulog sila sa mga pinuno ng pamahalaan. Humihingi sila ng proteksyon sa gobyerno. Ang tingin ko ay hindi ho masama yan. Dahil sa merong ilang mga pinuno na bakit daw ang pamahalaan ay nagbibigay ng proteksyon sa Iglesia para daw merong pinapaboran ang gobyerno. Wala hong nilalabag ang Iglesia sa simulain ng paghihiwalay ng Estado at saka ng simbahan kung sakali mang lumalapit para humingi ng proteksyon sa pamahalaan sapagkat ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay kasama rin ng mga mamamayang Pilipino. Alam nyo ay meron pang pupuntahan ang ating mga panauhin. Hindi natin hahabaan ito. Pero bago ako magwakas, ito pong mga binanggit ko sa inyo, kaya ko lamang sinabi para ialay sa bansang Pilipinas ang nangyari sa Iglesia ni Cristo, ang pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo, na kung gusto nating makamtan din ng bansang ito na Pilipinas na ating pinakamamahal, bakit hindi natin akitin ang lahat ng mga mamamayan magsama-sama sa Iglesia ni Cristo, kasama na ng ating mga panauhin, para lasapin natin ang tunay na biyaya ng kaunlaran at kadakilan ng bansang Pilipinas. Salamat sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang iba pang bahagi ng ginanap na
diriwang ay inyo pong mapapanood sa mga susunod pang pagtatanghal ng palatuntunong ito. Salita ng Diyos, di ako mananahimik. Ang mga giles ay may lapit. Nawawalat paningin malalambungin. Gusto ito ng biyayang pag-ibig. Marami ang dalawang sumasamba. Marami ang bilang niya. Natutupad lahat ng mga una. Ay bansa sila'y namamangan. Magdiwang tayo'y magdiwang. Ating lahat itong kaligtasan. Di ba bahagi ang mga harap? Sama-sama sabay ang banal. Pagmasdan kaming hingan niyo ng Iglesia may pangako